Hello, welcome back to my channel. So today's topic about Parents Handbook for the New Normal in Basic Education. So kahapon lang to dumating sa amin, and then kailangan na naming ipaunawa sa ating mahal nating mga magulang or sa mahal nating mga tagapangalaga or guardian sa ating mahal nating mag-aaral o mga learners. So ngayon, dahil wala naman tayong panahon na para mag isa-isahin or ano, kasi oh my god, malapit na po. Sobrang lapit na po ng opening. Okay, so now start na po tayo. So this Parents Handbook came from the Bureau of Learning Delivery, Teaching and Learning Division. Okay, so galing to sa central office. Then ang handbook na to ay kailangan nating i-share sa ating kaguruan, sa ating mga magulang, sa ating mga guardians. So kailangan natin ipaunawa. Okay, so ito yung first page ng ating handbook. Okay, kung meron mang printed, so mainam or mabuti or okay or maganda. Pero as of now, soft muna, soft copy. Kasi alam niyo na, charot. Okay, so page 2, meron ditong greetings from DepEd. Meron dyan management team, kung sino-sino yung mga ano dyan. Nandyan si Madam Briones, si Senyor San Antonio, si Madam Torios, si Madam Ariola. Shout out sa lahat ng DepEd team. So meron din tayong development team or mga writers. So marami po dyan, and illustrators and layout artists. So yan po ang page 2. Kung gusto nyo basahin ko yan, pero comment mo na kayo. Charot! Okay, so meron pong greetings from our DepEd. So, babasahin ko ba? Okay, charot. Okay. Dear parents, welcome to the new school year in the new normal. We in the Department of Education, Pasong Buhay 1 Elementary School, so desire a stronger partnership as we work together for another year in your children's education. We understand that the school year is challenging because we face with COVID-19 pandemic. However, we are in DepEd are fully committed to fulfilling our role in upholding your children's right to access quality education while promoting their health, safety, and overall well-being. We appeal for your faith and cooperation as we strive to ensure that the learning continues even in this challenging situation. This handbook explains what you must know about the new learning delivery modalities that are suitable for your children based on their needs and context. This also serves as a guide for you to fully understand your rules and responsibilities, both as parents as learning facilitators, in helping your children to cope with and make themselves comfortable with this learning or distance learning. Always remember that DepEd puts the best interest in your children at its topmost priority. We are praying that this school year will bring success and victory for all of us. Thank you and congratulations on welcoming this wonderful challenge of really taking part in your children's education. All the best from DepEd. Okay, so very touching. Okay, so punta na tayo sa ating page 2. Okay, dito mayroong question and explanation from this part. Okay, so the question is, what are the learning delivery modalities that you and your child can choose from? Okay, so meron pong tatlong uri dyan. So
first is the face-to-face learning. So, pinagbabawal pa po yan. Wala pang sinabi yung ating IATF and si President Duterte na merong face-to-face hanggang wala pa pong vaccine. Okay, so pangalawa, distance learning. So, distance learning ay merong 4 types. So, modular distance learning, online distance learning, TV, video, radio-based instruction, or TV or video, or ganon. And then, blended distance or pinaghalo-halo. Meron silang modular, meron silang online. So, basta blended. From the word blend. Blender. Charot. Okay, from the word blend, halo-halo. Okay, last is homeschooling. So, mangyayari yung mga homeschooling na yan ay sa ating mga artista. Yan ang ginagawa nila dati pa. Kasi mayayaman sila, maka-afford sila kumuha ng private teacher and tutor. Mga ganun po. So, hindi na sila nahihirapan dyan masyado. Ang nag-a-adjust lang ngayon itong mga nasa laylayan or sa ating public school. Ganon. Okay, so dito, yan ang modality 1, face-to-face. So, hindi na natin yan kasi wala naman tayo yan. Yan, sa modality 2, distance learning. So, tayo ay nasa distance learning, but let's specify na nasa modular distance learning pa tayo. Modular. Okay, so the learning happens purely at home. This can be modular or online or combination of both. Ayan, so sa atin, dito yung SLMs. Yan po, nandyan. And SLMs can be delivered to your homes through your assistance of barangay official. You may also personally pick up the SLMs with proper coordination with the school and strict observance of the health and physical distance protocols. So, nag-distribute na tayo last week ba yun? Okay, so, last week meron na tayong distribution of batch 1 kasi kulang pa yung ating module. So, as parents, you are given the option to choose any distance learning modality that you will think will be greatly beneficial and applicable for your child. Just coordinate with the teacher of your child the option that you have chosen. So, ito na yung modality 2, distance learning. Ganun po. So, ito na yung frequently asked questions. Ito nang let us welcome the challenges. So, different distance learning modalities. So, tayo ay nandito. But, printed po tayo kasi may dalawang uri yan. Yung modular distance learning. Merong digital or digitized. Or, sa atin naman is printed. Okay, so now, let's move on. Charot. Okay, so dito sa the learners may adopt either digital modular. So, ito na nga yung sinasabi ko kanina. So, yun po. So, dito rin po yung practical tips for parents of learners with disability. So, sa mga ating mga SPED and inclusive education. So, ayan po. Alam ko pong mahirap, but magtulungan na lang po. Magtulungan na lang po ang bawat isa para naman po sa ating kaligtasan ito dahil nakakalungkot ng mga panahon ngayon. Okay, so na ito na yung hindi na natin itatakot ng online distance kasi hindi naman tayo related dito. So, itong television, radio-based instruction or the TV/RBI. So, ito nagbigay na po ako ng schedule sa grade 5, lalo na sa grade 5, na merong, asa na ba yun? Basta nasa group na natin na nakalagay na doon kung anong oras, anong araw, kung anong subject ang panunuorin nyo that day, that time, sa specific na channel. Kung wala kayong GSAT, meron namang PTV4, IBC 13, ganun po. Kung wala po kayong Signal TV, mga ganun. Basta meron pa, wag lang kayong mawala ng pag-asa, meron sa PTV4, mga ganun po. Malaking tulong din po yung ating DepEd TV
Kasi pag hindi masyado naintindihan or hindi ma-execute ni nanay or ni tatay or ni ate or ni kuya or ni ninang or ni ninong or ni tita or ni tito, manood po kayo sa TV dahil malaking tulong po ang panunood ng TV. Parang Dora lang yan. Yung, hanapin nyo nga ang saging. Nasaan kaya ang saging? So, ituturo mga ganon. Okay, so sa science, mahirap po yung sa science, kaya manood po kayo. Alam nating nag-adjust pa kayo or nag-adjust din po kami. Pareho tayong nag-a-adjust. So, lahat po tayo ay manood ng TV. Free naman po yan. Basta, tapos meron din mga replays and mga paulit-ulit din in a week. So, ganun po. Basta, manood po kayo. Libre po yun. Atong blended, hindi naman siya applicable sa atin yung schooling, yung sinabi ko na kanina na pang artista lang to, or mga anak mayaman, mga ganon. Okay, so ito na nga. So, how do we help your children who find it difficult to keep up with the lesson and consequently fall below the learning expectation? Ganon. Okay, so expectation. Okay, so, for example, kapag naibalik na yung learning activity sheet sa amin, tapos nati-check kami, tapos bagsak, meron po kaming ibibigay po na individual monitoring plan. So, yan po ang bababasihan ng parent kung saan, di ba, mahina yung bata. So, yung subject teacher ay magpapadala ng individual monitoring plan kalakip nung sa module or sa learning activities. Basta naka-indicate siya doon, and then, so, yun. Nandun po yung learner's needs, intervention strategy, monitoring date, learner status, ganun po. So, makikita din po nyo yan pag ang bata ay nasa ano lang. So, what is the primary learning resource to be used by your child at home? So, sa atin is yung module natin, books. Lalo na sa grade 5, complete kayo ng books, magbasa-basa po kayo. Kung may time po kayo manood ng TV, sa TV po. At saka yung module, dapat ingatan, dapat bawal po kung sino-sino ang hawak. Dahil alam naman natin, ang panahon ngayon, labanan natin ang COVID-19. Ganon. So, how do we help your child manage this time and finish the assigned learning tasks at home? So, ang bata, kasi meron ng learning competency target on the specific week. So, ito sa ating weekly home learning plan. So, nandun po kung anong page, anong activity lang siya hanggang, kasi sa atin, binigyan na namin ang buong quarter na module. And then, meron na kami ilagay doon sa weekly home learning plan na kung hanggang saan ka lang ngayong araw, then, anong gagawin mo, meron doon nakadetalye kung ano lang yung sasagutan mo. Hindi po lahat ng module sasagutan in that day. Hindi po. Meron pong nakasulat lang dyan. So, ito yung weekly tasks in all learning areas based on the SLMs. Time allotment for doing this task. So, sa atin, every subject ay 2 hours. Meron 2 hours na nakaalat. So, mode of submission ng completed test. So, ayan, every Friday ng hapon, ibalik niyo sa amin ang mga sinagutan nyo. Yung module dyan mo na yan hanggang matapos ang quarter. Ang ibabalik lang po natin ay yung learning activity sheets. So, time allotment for consultation with the teacher or learning facilitator. So, yan na nga po. Ito na po yung sinasabi ko. So, mangyayari lamang po yung ating consultation time is every Friday morning. Lahat na lang ng sagot nyo, lahat ng tanong nyo, isulat nyo na po para kung makipag-communicate ka sa teacher or sa subject teacher, nandun na po, nakasulat na po yung mga tanong mo. Then, i-take note mo rin dun yung ang sagot ng teacher, di ba? Para hindi tayo mawala at hindi na rin paulit-ulit. So, mga ganun po ha. Dapat tayo, give and take, ganun. Reminders for daily routines, breaks, and other off-task activities. So, kailangan talaga
yung mental activities ng mga bata or physical activities, lahat ng social activities, lahat ng activities. Yung daily routine ng bata, dapat i-practice natin palagi. So, gigising pa rin siya ng maaga, maliligo, magtutoothbrush, kakain ng masustansyang pagkain, mag-exercise din, maglakad-lakad, mag-stretch, ganun. Kailangan pa rin yan ng ating mga bata. So, ito na po. Kung meron pa pong mga katanungan about this, kung gusto nyo pong mag-send ko sa inyo tong soft copy dito, or gusto nyo pang screenshots, or gusto nyo ba ng print, sabihin nyo lang sa comment section sa baba. And then, so, huwag kalimutan i-subscribe ang aking channel.